chapter 4, verse 18 to 19. Sige, sabihin po natin, with faith, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set us liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the anointed one. Amen? Amen. I am a blessing. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am a part of something big. I am in a partnership with Christ, and I'm not secret. Kamayan mo nga yung katabi mo sandali. Sabi mo, salamat sa Diyos at narito ka. Alam nyo, meron po excited talaga sa umaga po ito, every Sunday. Hindi lang every Sunday. Bagus lahat ay lagi siya excited. Alam mo si Jesus, lagi excited po yan. Lalo na pag Sunday, di ba? Kasi gusto kanyang makasama. Amen? Amen. Although na may mga broken pieces o yung mga bagay na pinagdaanan mo sa isang linggo na medyo hindi maganda, hindi maayos. Sabi ng Lord, sige, pulutin mo yan. Sasamahan kita. Dahil aayusin natin yan. Amen? Sino po rito sa araw na ito gusto magpaayos sa Diyos? Lord, ayusin mo ang buhay ko. Alam mo, nakakatuwa ka na. Natutuwa. Dahil sa awitan natin, alam niyo kung ang Diyos talagang i-impose niya yung kanyang batas. Sa bawat pagkakamali natin, instantly, bagsak ka tayo. Tayo ka tayo. Pero dahil sa Lord, dahil sa pag-ibig mo, hindi nagbabago. Naroon ang kanyang lagi nagbibigay ng pag-asa yung pag-ibig niya. Kaya narito ang Lord, He is excited kung kailan na excited. Mas excited ang Diyos na kayo ay makaharap. Amen? Kaya huwag niyong mimintisin yung mga mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Napakahalaga po sa ito'y magiging baon natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Kaya sabihin mo, kausapin mo na lang yung sarili mo, ha? Huwag mo kong kausapin. Pwede ba yun? Ibig sabihin, manahimik ka, kausapin mo, concentrate. Kinakailangan narito tayo upang sumamba. Pagkatapos sumamba, tanggapin yung biyaya ng Diyos. Sino may hinihiling sa Lord dito? Taas ang kamay. Of course, tayo. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin. And I believe, ang Diyos po ang magbibigay sapagkat pangako niya pa yun. Kung uunahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay pagkakaloob sa iyo. Amen? Palpakan mo na si Lord. Amen. Tayo yung manalangin, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba na Diyos sa aming makikinig ng salita. Bigyan mo, Panginoon, ng katalinuhan at Lord, maunawaan po namin ang iyong salita na ibababa mo sa aming mga sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, at patuloy po maibaba ang bawat isa ang iyong salita lang ng Panginoon ang maunawaan at maitaas ang aming pangalan ng aming Panginoong Jesus sa lugar nito. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen. Amen. Nung last week, naituro natin yung give our best to the Lord, our first fruit. Dudugtungan ko lang yun, ha? Amen. Amen. Ang bibigyan ng turo ng Panginoon is the importance of the first fruit. Ang kahalagaan ng ating unang buha. Amen. Deuteronomy chapter 26 verse 2 to 4. Put some of the first produce from each crop you harvest into a basket and bring it to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored. Okay, sabi ron, kapag inaangkin na ninyo ang lupang ibinigay ng Panginoon sa inyong Diyos bilang inyong mana, at doon kayo maninirahan.
Okay. Ilalagay ninyo sa anumang ang naunang mga bini, ang mga naunang mga bahagi ng inyong ani sa basket. Okay, at dadalhin ninyo ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos kung saan pararangalan siya. So, yung first fruit pala, ito yung mga bagay kasi nung unang panahon, nung unang time ng mga Israelites, nung nasa lugar na sila pinangako ng Panginoon, nagtatanim sila. Doon yung kinabubuhay nila. Doon sila kumawa ng kakainin, lahat upang sila yung mabuhay na maganda. At sabi ron, sa kanilang pagtatanim nga, katulad sinabi ko nung last Sunday, sa pagtatanim nila, may bumubunga na kagad. Kunyari, aalis sila ng mga 3 months o 4 months, may bubunga na. Naranasan nyo na ba yun? Kunyari, nagtanim kayo ng mangga. Yung mangga, tumumula, nagbunga na. Tapos dapat aanihin siya ng March. Pero may lumalabas na kagad na bunga. Sabi yun yung first fruit. At yung first fruit na yun ang ibibigay nyo sa kanya. Okay. Kaya sabi ron dito, ilagay nyo sa basket at dalhin nyo kung saan nyo pinararangal, sa lugar na kung saan nyo pinararangalan ang Diyos. Amen? Naunamaan ba? So, ayun yung first fruit. So, ito yung lugar na kung saan pinararangalan natin ang Diyos. Amen? Natutuwa ba kayo sa ating ibinigay ng Lord na bahay panambahan? Yes, amen. Amen? Ano masasabi nyo? Ganda. Ha? Lamig daw po. Malamig. Oo. Ayaw natin mainita, maganda, maayos. Lalong gumanda at naging banal dahil tayo po ang nagpapabanal dito. Dahil tayo pinili ng Lord. Wala kang masasabi. Aircon. Diba? Mabango. Ano pa? Maayos. Ito po ang lugar na kung saan tayo inilagay ng Diyos. And I believe, hindi lang itong una. Ito lang yung first fruit na binigyan ng Lord sa atin. At alam natin, may mga bunga pa at mas maganda pang bagay, lugar na maganda ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sino yung niwala doon? Amen. Amen! Ito ay ibabalik at gagawin ng Diyos. Sabi na Lord, ayaw ko ng, para mga Israel, ayaw ko dyan kayo na palipat-lipat. Ang gusto ko doon sa lugar na pupuntahan nyo, magiging masagana and you will be filled and you will be blessed by the Lord. Kaya gano'n yung ginagawa nila. So yung unang bunga na nakamta nila, ibinibigay nila sa Lord. Pero tayo, minsan may mga tao kasi, may mga bunga nila, ang unang bunga nila, ginagawa nila, tinatabi nila. Sino sigurista? Tama kayo sigurista minsan eh. Itatabi ko to. Para susunod, may pagtanim ako. Hindi ganun ang Israelites eh. Ang sinabi ng Lord, yung unang bunga, ibibigay mo sa Lord. Kasi sila yung naniniwala at nanampantaya ang Diyos ang nagbigay, kaya kailangan ibalik nila at ang Diyos din ang magbabalik at doble pa. Kaya hindi nila tinatabi yun ni iba, kundi ibibigay nila sa Lord. Okay. Sabi rito, pumunta kayo sa paring nagdilingkod sa panahong iyon. Yung mga pare, yung mga pastor in the time, itong time na to, there are those that, the pastors, leaders, pumunta kayo sa mga pastors at doon sa mga naglilingkod, ipagkakalob nyo, ibibigay ninyo sa panayat sasabihin sa kanya sa pamagitan ng handog na ito. Kinikilala ko sa araw ito na ang Panginoon na ating Diyos ang nagdala sa akin sa lupa ito na kanyang ipinangako sa ating ninunong ibibigay sa amin. So ang pastor kukunin, ang pare kukunin at yung handog iaalay sa Diyos. Pagkatapos, kukunin ng pare ang basket na iyon at ilalagay sa harap ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. So, yung first fruit kasi, nangyayari lang to once a year. Okay? Naunawaan ba? Hindi ito laging ginagawa.
Ibig sabihin yung mga paunang pagpapala na binibigay sa iyo, iyon ang iaalay mo sa Lord sa magitan na kukunin ng pastor at dadalhin at ipapangaran, ibibigay iaalay sa Diyos. At sa lugar na kung saan kayo dinala ng Panginoon. Ngayon, nangako rin, sabi ko sa Nehemiah chapter 10, verse 35, sabi dito, nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon sa templo ng Panginoon ang unang ani ng aming bukirin. Amen. Aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim. So lahat naman tayo hindi nagtanim eh. Ngayon wala naman tayong pananim ngayon. Meron pa kayong lupa rito sa Pasig, pinagtataniman. Aba kung meron eh, donate yun sa Lord. At gagawin natin church yan, dyan natin lalagay. So taon-taon na yun, intentionally, ginagawa nila yun. Bakit kaya nila ginagawa yun? Kasi sila yung may pagtitiwala sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. At ang first fruit na yun, ibinibigay na dahil ito'y first and the best. Amen. So, crop yun eh. Sinabi crop. Yung bukirin. Doon sila kumukuha. Ngayon, in modern times, sa atin ngayon, ito yung ating mga trabaho. Sino katrabaho rito? Sige, okay na. Lahat tayo nagkatrabaho. May pinagkakakitaan. Amen? Ngayon, yung portion na yun, na bagamat, alam mo na, sa isang taon, kikita ka, pero yung unang bunga lang, ibigay ko. Ang pagbibigay, pwede yung, kunyari, isang araw, 2 araw, 3 araw, nakita mo, ibibigay mo sa Lord. Amen? It depends. Kung gusto mo buong taon, buong isang buwan, nakita mo, para sa bibigay mo. It depends kung paano kayo manampalataya sa Lord. Ha? Willingness na ibibigay nyo ang first fruit nyo sa Panginoon. Alam nyo, may example dito eh. Nung si Abraham, sa Genesis chapter 22 verse 2, tingnan nga. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa mong pinakamamahal mong anak na si Isaac. Okay. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok, at ituturo ko sa iyo, at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinunod. Alam natin yung story yun eh, alam natin nangyari yun eh. Di ba? So, dala-dala niya, sabi ng Lord, sumunod siya, sabi si Isaac ba? Pero mo, tagal nilang pinalangin, matanda na sila ni Sarah, tsaka ni Abraham para magkaroon ng isang anak. At nung sila sabi ng Lord, nung lumabas na si Isaac at lumaki na, sabi nga ng Lord, Abraham, ibigay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Alam mo yan, yes, no? Pero tagal na pinag-pray, pero gustong kunin ng Lord. So ginawa niya, dito siya sa Moriah. Sa Moriah. Punta ko Moriah. Nung papunta na sila, malapit na, iaalay niya na. Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Kasi yun, the first and the best. Nung iaalay niya na, di ba, papatay niya, punyan niya, yung pasak. Sasakin niya na, sabi pa nga ba, kung saan pumunta ka, sabi ng anak, Ama, meron na tayong panggato, naglagay na tayo ng altar, eh, nasaan yung ating iaalay? Sabi lang sinabi ang Diyos ang magbibigay ng alay sa kanya, offering. Pero kakapaggulat yun, siguro tinatalian niya na si Isaac kasi tinalian niya eh. Tapos ilalagay niya sa altar para ialay sa Panginoon. Hindi man na nagpupigla si Isaac eh. Kasi nalalaman niya na tama yung ginagawa ng ama niya. At nung papatayin niya na nga, sabi ng Lord, mo patayin ang iyong anak. Sabi ng Lord, nakita ko yung puso mo na kaya mo sumunod sa akin. Kayang ibigay mo, kaya mong ibigay ang iyong pinakamamahal at yung the best. Amen?
Kaya kung magbibigay tayo sa Lord, yung the best and the first, at ikaw ay pagpapalay ng Lord. At nung pagtingin niya, merong isang nakasabit na usaron, iyon ang inialay niya. Kaya sinabi niya, the Lord, Jehovah, Jireh, the Lord will provide. Kaya sa pagbibigay natin doon ng first fruit, sabi ron sa Romans chapter 11 verse 16, for if the first fruit be holy, the lamb is also holy, and if the root be holy, so are the branches. Ibig sabihin, yung unang ibinigay mo ay banal, at yung susunod na ay magiging banal. Mahahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ang ganun na rin ang buong tinapay, at kung inihandog ng Diyos ang ugat ng sampuno, ganun din ang mga sanga nito. Ibig sabihin, yung binigay mo una at yung mga susunod ay magiging banal at magiging pagpapala mo para sa Panginoon. Amen? Naunawaan ba? Naunawaan? Parang pakapulan si Lord. Praise God. Kaya yung first fruit ay mahalaga. Ha? Kasi babantayan nito yung mga susunod mong pagpapala. Kaya ang Israel, alam nila eh, ganitong kaparaanan eh. Hindi sila nagdadamo para sa Lord. Okay. So first fruit is being prepared. Inihanda mo na yan. Hindi yung tira-tira. Hindi kagaya kay Cain and Abel. Si Abel, yung magkapatid na anak ni Abel at Adam. Nung nagbigay, si Cain, gulay. Okay, binigyan yung mga crops niya. Si naman yung pinaka-the best, yung pinaka-maganda, yung panganay, yung una, maganda, maayos. Sabi nun, tinanggap ng Diyos yung andog ni Abel, pero kay Isaac ay hindi niya, kay Cain ay hindi niya tinanggap. Hindi siya naging masaya. Bakit kaya? Kasi po may standard ng Lord. Maaaring hindi siya umano sa standard ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, yun the best at yung hindi tira-tira. Amen? So, yung ibibigay natin sa Lord, kung ibig sabihin yung pinagkakakitaan mo, pwede mo ibigay yung first day mo, second day, third day, or any percent na yung pinagkakakitaan, ibibigay mo, that will be your first fruit. At sino kukuha nito? The man of God, the pastors, and he will offer to God. Amen. So, prepare nyo na to. Actually, ngayon po sana ang first fruit natin. Tama po ba yung nakatapos ng Sunday? Pero, sabi ko, gusto ko pang i-explain ito kasi mahalaga ito eh. Gusto ko lahat makapag-first fruit. Alam nyo, may magandang mangyayari sa buhay nyo habang gagawin ito at magiging bahagi kayo at mararanasan nyo yung blessing ng inyong first fruit. So, it is being prepared. Ihanda po natin. So, kaya po, sa first Sunday, second Sunday, and third Sunday of February, pwede po tayong magbigay ng ating first fruits. Amen? Amen. Wag yung juicy fruit, baka juicy fruit ang dali mo dito. Pagmumuyaan tayo dito. Yung first fruit, okay? Pag binigay niyo po yan, yung unang bunga, Lord, I pray, kung tumatanggap ang ganito, bibigyan yung porsyentong ito dahil mahalin kita, alam ko yung susunod na blessing, yung para sa akin, mas dodoblin mo, mas marami akong matatanggap. Amen? Ngayon, number 2, the first fruit, we do it because God made us settle in our place. Okay? Maginawa na tayo eh. Sino ba nagkukulang dito? Wala na. Siguro kung may magkulang man dito eh, pag-pray nyo, maging labis-labis. Hindi na tayo pinagkukulangan, Lord. Kaya pasasalamat na lang natin, Lord, sa iyo, Lord. At yung dumarating na blessing, that is your bonus na sa Panginoon. Kaya yung alam natin na ang Diyos ang lahat ng gumawa sa Psalms 24 verse 1, the Lord is the earth and lahat na naroon ay galing sa Diyos. Kaya hindi na tayo pagkukulangin ng Panginoon. Masaya na tayo. Kasi nga unang-una,
meron ka naman pananim eh. Tatanggapin mo na lang. Pero sabi ni Lord, yung unang bunga, akin yun. Bilhin mo si Lord na nagbigay. Siya na nagpalago. Tapos sabi niya, magbigay ka ng ayon sa iyong kalooban na iyong bilang first fruit para sa akin. Amen? Number 3, first fruit must be given to the priest to assign there. Ibig sabihin, ang tatanggap po nito ay yung pastor, yung mga namumuno, at iaalay nila ito para sa Panginoon. Kasi noong unang panahon, ganito yan eh, ba't ang pastor ang tatanggap? O yung mga Levites so tawagin. Lahat po ng tribes of Israel binigyan ng mana. O itong lupang ito para sa mga ganito. Kaya Reuben, kila so ba mga ano. In 12 pero pagdating sa lahi ni Levites, wala kayong lupa. Wala kayong pagtatan, wala kayong pagkukulang. Kasi ako magpapala sa inyo, sabi ng Lord. Ano ba yung mga lahi ng 12 tribes of Israel? Ang Levites na, sabi niya, wala kayong mamanahin, wala kayong pag-aari dito. Ang inyo lang, kayo ay pagpapalain ko dahil kayo ang ginawa ko bilang mamumuna sa pagsamba sa Diyos. Kaya wala kayong mamanahin, ako ang magpapala sa inyo. Sino ang kapala? Si Lord ang kapala, yung mga pastors. Kaya yung sino pastor diyan, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Amen? Kaya doon ibinibigay sa pastor, ibinibigay sa mga priest. At yung priest, ipagpe-pray kayo, yung mga pare, yung mga pastor, pagpe-pray kayo para kayo pagpalain. At yun ay taon-taong ginagawa. Kaya merong ginagawa at merong ginagamit ang man of God sa kanyang paglilingkod. Amen? Praise God. Gusto niyo ba yung pastor niyo? Pag nag-preach praise the Lord. Nabutas. Wala, tatayin na naman niya yung kanyang pala. Maglalakad ng malayo. Dahil walang nagsusuporta sa kanya. Hindi po gano'n. Dapat po tayo masagana. Kung paano tayo pinapasagana ng Panginoon, pagpalain po natin ang pastor, pagpalain po mga leader natin, pagpalain nyo maging blessing kayo sa iba. Dahil sila yung mga Levites ng Lord. Yung mga leader na nag-ano sa inyo, mga nag-guide sa inyo, sila yung Levites para sa inyong mga sariling buhay. Sila ang nag-guide sa inyo. Amen. So, bibigyan natin sa men of God, sa pastors, sa mga leaders. Okay, number 4. First fruit, do it as an act of worship. Kaya sabi ng Lord, dadalhin nyo ang inyong first fruit doon sa lugar kung saan nyo ako pinaparangalan. So yung pagbibigay pala ng ating first fruit ay isang malaking pagsamba para sa Diyos. Amen? Deuteronomy chapter 26 verse 9 and 10, binasabi natin kanina, dinala nyo kami sa lugar ito, at ibinigay sa amin ng maganda at masaganan lupain nila ito. Hindi mo masagana, maganda. Yung lupain, kaya kayo nasa ganong sitwasyon, kayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 10, kaya ito po kami ngayon, Panginoon, dinadala namin ang unang bahagi ng ani ng lupang ibinibigay ninyo sa amin. Pagkatapos itong sabihin, ilalagay ninyo sa basket, sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at sumamba kayo sa Kanya. This will be our act of worship to the Lord. Amen? Hindi po natin sasambahin si Pastor, sasambahin po natin ang Diyos. And number 5, first fruit, saan natin? Celebrate, magsasaya tayo. Sino ba yung nakakita rito na unang bunga pa lang alam mo na, nagsasaya ka na, pero nakikita mo na, yung susunod na bunga, mas marami. Amen? Mas marami.
Kasi porsyento lang ang hinihingi ng Lord yun eh, first fruit eh. Di ba? Kaya sabi niya, yung susunod, magsa-celebrate kayo. Deuteronomy chapter 26 verse 11. Afterwards, you may go and celebrate because of all the good things the Lord your God has given to you and your household. Magsaya kayo dahil mabuti ang mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa inyong Diyos, sa inyo at sa inyong pamilya. Ang ganda naman yan, ano? At pagdating doon, sabi doon, pagkatapos nyo mag-first fruit, mag-celebrate kayo. Kaya sa Sunday po, dalhin niyo po ang first fruit sa Panginoon at mag-celebrate tayo. Magsasaya tayo. At tayo'y basta magsasaya. Yun na lang. Basta masaya po ang Sunday. Ha? Naka-ready po tayo doon, okay? At sabi ron, isama rin ninyo sa pagdiriwang ang mga Levita at mga dayuhang na nirahan kasama ninyo. Amen. So, yung sinabi ko po, yung person is being prepared, do it because of God as settled in our place. Maayos na tayo sa lugar natin. At must give to the priest, the assigner, or to the pastor. Do it in the act of worship and we will celebrate. Amen. So, Proverbs chapter 9, 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with all your work. Kaya sa ato, walang mahirap. Sabi ko, hindi ka mahirap. Kasi mayayamanin ka ni Lord. Ano sabi? Ano sabi sa inyo? Kaya mo lang. Pag mga ganong binibitawan salita, aangkinin niyo yun. Ha? Pag sinabing, magkakaroon ka ng tahanan, thank you, Lord. Ikaw yung kagad, kung down ka pa, kagayari mo. Hindi, sinabi na Lord dun eh. Sabi, honor your Lord with your wealth. Ibig sabihin, may kayamanan kayo. Hindi nyo lang nakikita. Pero darating. Amen. Kaya sabi yung God eh, parang alam mo Diyos sa lahat ng hindi natangkilig, ibig sabihin meron ka. And the first and the best part of your income. Then your barn will be full and your box will overflow with fresh wine. Ibig sabihin, pupunuin ng Lord yung inyong imbakan. Hindi mabubulok yun, ha? Ibig sabihin, may pagbubunan ka. Para bang kailangan ko ng pambili lang. Lord, kukuha ka lang. Kukuha ka lang. Kakainin namin takbo araw-araw. Kukunin mo na. Punong-puno. Kukunin ng Panginoon yan. Amen? Sa niniwala doon. Ang Ezekiel chapter 44 verse 30, ang pinakamagandang unang ani ninyo at nanatanging handog para sa akin ay para sa mga pari. Bigyan din ninyo ang inyong pinakamagandang klase ng harina, ang mga pari o mga pastor para pagpalain ang sambayan ninyo. Ang pagpapalain po rito ay inyong household, inyong pamilya. Ano maganda? Nagbibigay o humingi? Bibigay. Talaga? Sabi mo, pahingi nga kapatid. Maganda pa yung nagbibigay. Kasi pinapractice mo na yung sarili mo na magbigay eh. Yung humingi, yung nag-iintay-hingi, mamaya pa sasaya yun eh, pag binigyan mo eh. Pero pag nagbibigay ka na, masaya ka na. Bakit? Bakit kaya? Ha? O meron ka na una kang pinagpalang. Kaya kung gusto mong magbigay, gusto mong magkaroon, gusto mong bigay, pagpapalay ka, lagi na magbigay. Amen? Kaya sabi ng honor. Okay. Ang pinakamagandang unang ani nyo ang tayong handog ay para sa akin at para sa mga pare. Bigyan din ninyo ang pinakamagandang klase ng harina ang mga pare at pagpapalay ang sambayanan ninyo. Kaya po tayo lahat, yung pamilya po natin, wala po maghihirap. Amen. Naniwala kayo Lord? Amen. Pagpapalain tayo sa sambayanan natin, hindi tayo mawawala ng
pagkakakitaan. Sabi ko, Sister Rosie, tuwa sa tinesipay niya, oh. Diba? Ayun, Sister Rosie, may dalawang pater kasi, ayun. May dalawang. Sabi niya, asawa ko hindi natanggal. Diba? Kasi nga, naroon yung blessing ng Lord, yung pamilya niyo ay pagpapalain. Amen. Huwag na kayo magduda doon, ha? Amen. Doon yung handog na ibibigay na sa atin ng Panginoon. Amen. Naintindihan mo yung person mo? Amen. Amen. So, sa Sunday po, gagawin na po natin yung first book natin. So, pinapare ko lang po ito. Amen. Para mas lalo natin maunawaan. Amen. Praise God. Ang blessing nito ay katulad ng kay Jericho. The Jericho walls. Sinakit na yung Jericho wall. Basahin natin sa Jericho. Okay. Joshua chapter 6. Tingnan nyo dito. Ang pagbagsak ng Jericho. Sabi dito, bago natin masaya. Samantalang sinarang mabuti ng mga nakatira roon ang Jericho dahil sa mga Israelita. Okay. Walang makapasok o walang makalabas sa mga tao sa Luzon. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari at ang mga sundalo. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng 1 beses sa bawat araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ang 7 pari na ang bawat isa'y kanila ay may dalang trompeta. Ito may mga pari at mga Levites. Ito yung nangunguna sa pagkasama sa Panginoon. Sa 7 araw, ikutan nyo ang lungsod. Ayun na po. Nang 7 beses kasama ng mga paring nagpapatulog ng mga trompeta. Okay, balik na tayo sa 15-16. Nang 7 araw, madaling araw pa lang, ay pumangon na sila at inikutan ang lungsod ng 7 beses sa ganoon ding paraan. Iyon lang ang araw-araw na umikot sila sa lungsod ng 7 beses. So may wall daw doon, sabi Lord, inyo na yan Jericho. Ang Jericho ay para sa iyo, lahat ng hari, lahat ng nandoon doon, lahat ng pwede yung kunin nyo ay inyo na. Eh kaso may wall eh. Eh paano sila makakapasok? Kasi sila lang dahil takot sila sa Israel eh. Yung mga tao doon, takot sila eh. Ayaw nyo lang sila yung masakop eh. Pero sabi Lord, ikutan nyo ng 7 beses. Sa ika-6, ika-7, 7 beses ikutan nyo. Sabi ko, Lord, kaya 7 beses pa. Pwede namang isang ikot na tapos na eh. Tatanong nyo rin ba? Nabasa nyo ba yun? Hindi pa, no? At tamang-tama kayo, tinig nga kayo. Sabi ko, Lord, ba't 7 beses? Ba't kinakalang samantala? Significance ninyo, 7 days, nagpahinga ang Lord. Tapos 7 days, give honor to the Lord. Diba? Lagi ganon. Sabi ng magkitang sa akin ng Lord na pumasok sa isip ko, siguro marami na i-revelation ng Lord. Kasi habang umiikot yung mga tao, sa unang araw, di ba, 6 beses iikot kasi ito, bukas na naman. Pero sa 7 araw, 7 beses tuloy-tuloy na. Kasi sa pag-iikot nila, maaaring merong umatras eh. Mawalan ng faith. Manghina. Kasi sabi may hinihiling sila. Pero sabi ng Lord, kasi ito na yung blessing na ibibigay ko sa inyo. Ito na yung pagpapalang hinihintay nyo. Narito na. Ang ngayon nyo lang, umikot lang kayo. Siguro yung iba nag-iisip, ikot, gagawin kaya ni Lord? Gagawin kaya ni Lord? Ay, oo, gagawin ni Lord. So, tuloy, pangalawa, hanggang 6 na araw, gano'n. Noong ikapito na, 7 beses na naman sila pelikot. Sunod-sunod na yun.
Kasi nga, tinitignan doon yung inyong paniniwala, pananampalataya, pagtitiwala. Hindi kaya kayo aatras. Diba? Sabi nga, baka may umatras eh. Hindi magigiba ang wall. Kaya yung mga taga-Jericho na kasi, kaya ginagawa nito mga to, ikot ng ikot. Kaya ganun. Huwag tayong manghihina sa ating ginugusto sa Panginoon, yung pinanampalataya nyo. Lord, yung anak ko ba'y makakapag-abroad? Lord, yung anak ko ba'y magiging manager? Lord, yung anak ko ba'y magiging mapopromote kaya? Umikot ka na sa salita ng Panginoon. Huwag kang bibitaw. Sabi mo sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Para may tagumpay. Ano sabi? Ano sabi? Ikot lang. Paikot-ikot lang. Ibig sabihin, doon lang tayo iikot sa salita ng Panginoon. Amen? Huwag tayo manghina, Lord, mahina ang benta. Lord, umikot ka lang. Darating babagsak yung iniintay mo. Ibibigay na ng Diyos. Amen? Kaya sabi nun, sa 7 araw, sisigaw na kayo, ha? Sa 6:5, Joseph chapter 6, verse 5, kapag narinig ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, sisigaw kayong lahat ng malakas. Okay. Pagkatapos, guguho ang pader ng lungsod at makakapasok kayong lahat ng walang hanggan, walang hadlang. Amen? The unstoppable blessing for 2026 ay inyo nang makukuha. Amen? Amen! Because 2026 is a year of increase. Dadami. Sabi niya, dadami. Dami. Hindi mababawasan. Amen? It is a victory, a triumph. Makakamtam na natin. This 2026, it is a victory. And this is your moment. Ito na ngayon ang pagkakataon nyo. Kung kayo medyo hindi maganda yung inyong past ng 2025, may maganda naman nangyari, pero meron kayong hindi talaga. This is your moment. This is your moment. Makukuha nyo na. Amen? Sabi nyo, yes, panalo ko. Amen? Lahat ng mga pader, lahat ng mga pader ay babagsak. Ha? Yung mga humahadlang, ito yung mga pader eh. Yung mga nagtatakip, di mo makita. Ikutan mo lang. Sampalatayanan mo lang. Sapagkat ang taong ito ay unstoppable na makakamtan na natin yung lahat ng pinagdarasan nito. Amen? Amen. Praise God. Malakak mo natin sa Panginoon. Sa this 2026, ito po ang taon ng tagumpay. Amen? Sir Duala Ron. Amen. Lord, amen daw sa akin. Sino ang magtatagumpay? Amen. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, tignan natin ha. For as many as we are the promises of God in Christ, they are all, ano sabi? Answer, yes! Sabi nyo, yes! So through Him, we say our amen to the glory of God. Tagalog, linawan natin. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa mamamagitan ni Kristo. Kaya masabi natin na tapat ang Diyos at ito'y makapagbibigay ng kapulihan sa Kanya. Kaya lahat ng prayer request nyo, lahat ng gusto nyo, ibibigay ng Diyos. Kasi gusto niya mabigyan siya ng kapurihan. Ang Diyos ang bibigyan natin ng kapurihan.
Amen. Ang gagawin natin for this 2026, masigit ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Masigit. Hindi na tayo papatay-patay sa paglilingkod sa Lord. Hindi na yung ikaw ay lagi pang kung pa sabihin sa'yo, parang water ka lang. Mas ano pa tayo magpapabad sa proseso ng Lord. Amen? Nung dati, sandali na tayo mag-pray. Ngayon, magpapabad na tayo. Ito lang ang stoppable, you want to the stoppable blessing of God. Pupususin ang puso natin ng pagsamba at pagpupuri. Lagi na tayong sasamba at pagpupuri sa Kanya. Sa taong ito, ay mas lalo nating hahanapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Amen? Mas magiging priority na ang Panginoon sa buhay ninyo. Sinong sunod? Yun. Siya ang una. Lagi na siya priority. Pag gagawa ka, Lord, mapupurihan ba kita? Yun lagi ang tanong mo. Amen? Magpapagamit na po ako. Magpapagamit tayo sa pag-akay ng mga kaluluwa para sa Diyos. Amen? Amen. This 2026, ang talento na meron ka, gagamitin mo na sa Panginoon. Kung magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang kahit saan, gamitin mo yan para sa Panginoon. You will receive the unstoppable blessing of God. Ngayon, 26, hindi na tayo tatahimik, hindi ka na tatahimik. Hindi na rin tayo mahiya na ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi na tahimik, parang nahiya ka pa, kung nagay ko pa. Kasi mapakukot siya ka, hindi na. Ipapakita mo na ano po nagay, bakit? Ha? Ang tatay yung Diyos ng mga Diyos, halit ng mga halit, may pagmamalaki ka na. Hindi ka na kukutsahin. Amen? Gagamitin ka ng Lord sa mga inner healing, yung mga taong lalapit sa'yo. Ay, born again ka ba? Oo. Christian ka pala? Oo. Ipag-pray mo ako. Kasi dito nakakaroon mo. Sila na mismo ang lalapit because this 2026 ay bago and blessing ng Panginoon sa inyo. Mas malakas na, mas lalakas na ang loob nyo at magiging matapang na kayo para sa Panginoon. Hindi na kayo mahiya. Hindi na kayo mahiya bilang born again o Christian, tagasunod ni Kristo. Hindi na kayo mahiya dahil ang focus natin ay kay Jesus. Our focus, Jesus na ang bibigyan natin ng parangan. He is the author and the finisher of our faith. Amen? Magiging leader ka na. Hindi ka na steady lang dyan. Meron ka nang aakain sa Panginoon. Ahawak ka rin ng mga A-group. Amen? Yung mga night group, pagsasabihan mo na, i-convince mo na yung mga kaibigan mo, yung mga anak mo na hindi pa umatin, you will convince them to preach the gospel of the Lord. Amen? Na yung taong ito, marami mabubuksan ng barangay dito po sa Pasig. At gagamitin tayo ng Panginoon para sa ikanaganap ng salita ng Panginoon. Amen? Gusto niyo ba ng ganon? Amen. Amen! Amen. Palamakan si Lord. Kayo naman mga kabataan, tayo mga andyan. Makakatapos po kayo ng pag-aaral. Amen. Sa taong ito, tapos na. Pero kung 10 ka pa lang, may 14 ka pa, matapos mo yung klase mo, itong taon to, magiging mabuti kang halimbawa sa ibang kabataan. Hindi ka na promotor ng kalokohan, promotor ka na ng kabutihan ngayon. Amen? Ibabahagi mo na ang kaligtasan sa ibang tao. Tayo naman mga young pro, itong gagawin ng Lord for 2026. Sa trabaho, may magandang promotion na mangyayari. Si Brother Pip, may motor. Kaya mo, nagkaroon ng motor. Dahil yun ang hinihiling niya. Sa trabaho mo, ano ba gusto mo? Ibibigay ng Lord yan. Amen? Amen. Lord, increase. Oo. Ito na yan, may magandang favor na magaganap sa buhay mo. Mas malawak, maaabot at ang maabot mo
kung ibig mo mag-work in abroad. Sinong sunod? Pati na pala ng diabo dito. Gusto na sa Pilipinas. But kung gusto mo mag-work in abroad, makukuha mo yun. Amen? Amen. Iwasan mo na yung worldly things. Amen? Wala na worldly things. Sigapin yung maging holy sa harapan ng Panginoon. Sa mga may negosyo, okay, dadami ang kita. Amen. At yung magbubukas pa ng ibang mga negosyo. Amen. 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 Marami negosyo, Lord. Amen. Marami na akong bibenta. Marami na lapit na mga magpapagawa sa akin. That will be your blessing, Lord. Ngayon, lahat ng may trabaho, papaun na rin niya kayo. At kung may naghahanap na magandang work, makukuha ninyo ito. Because He is the way maker, miracle worker. He is working in us. Amen? 2026 is a year of increase. Multiplication. Lahat tayo ay uunlad. Lahat na may trabaho, pauun na rin niya. Kung gusto mo magandang trabaho, makukuha mo ngayon this 2026. Apostolic Economy, lahat ay payayabanin at pauun na rin ng Diyos. Hindi ka na magiging huli. Lagi ka na nasa unahan. At ikaw ang ulo. At hindi ka na ang buntot. Hindi ka na kunelas. Amen. Hindi ka na magiging mukhang kawawa. Mukha ka ng mayaman at talagang mayaman. Amen. Amen. Ito ba? Ang lahat ng hawakan mo ay magtatagumpay. Lahat ng tatapakan mo ay magiging iyo. In Jesus' name. Amen. Ipapanalo ka sa lahat ng laban mo, sa lahat ng mga usapin, sa husgado, sa lahat sa barangay, mga usapin yan, ipapanalo ka ng Lord. Amen. Lahat ng mga may sakit, yung paulit-ulit na sakit yan, pagagalingin po kayo ng Diyos. He is the Jehovah Rapha. Wala po bang kakasakit, walang masasaktan sa pamilya natin. Amen? Amen. Amen. Patuloy ko tayong palalakasin ng ating Diyos. Walang mga sakuna. Walang kalamidad na mangyayari sa ating pamilya dahil protektado po tayo ng Panginoon. Psalms 91. Amen. Ang taong ito ng 2026 ay open heaven. A great favor from God to us. Mabubuhay tayo ng maligaya at masaya kasama ang ating pamilya. That is the promise of God. Lahat ng mga gusto magkabahay ng sarili, ibibigay yun ng Diyos. Sabi mo, Lord, susunod na ako. Ako na ang kasunod. Amen. Lahat na may gustong magkaroon ng mapapangasawa, gusto magkaroon ng anak, magkaroon ng andito na anak, ibibigay ng Lord yan. He will multiply in numbers, in blessing, and the fruit and the gift of the Holy Spirit. Mangyayari yan. Amen? Let us rejoice and shout with victory. Kagaya ng ginawa ng Israel, pinaikutan ang wall of Jericho, bumagsak at lahat ng naroon ng blessing, kinuha nila.
Ganon ang gagawin natin this 2026. Amen? Come on, rise up! Okay lang! Oh, Jesus! The Lord is good to us. The Lord is here. He is the way maker. You are here, moving in our ears. I worship you. I worship you. Working in this place. I worship you. Let us worship the Lord. Light in the darkness. God is who you are. Okay, be excited. Dahil may gagawin ng Lord sa buhay natin. ginagawa mo sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Meron ko. Kaya nga sabi ng Lord, hindi ko nabibili, hindi ko nakikita. Pero ang Diyos ko ay hindi po hihinto sa paggawa ng miracle sa buhay nyo.
Lord, ang tagal na nito. By 2026, kung kayo po'y hawak sa pangako ng Panginoon na siya ang gagawa, susunod ka sa Kanya, all the blessing ay babagsak sa buhay mo. Saluhin nyo sa pangalan ni Jesus. You are Waymaker, miracle worker, God is Jesus, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Sabi ng Lord, meron kayong lupa na tinaas na gustong kunin, may umahan lang. So tawag ko, pagkakalood ng Lord sa inyo. Amen? Dahil siya ang gagawa ng miracle. Yung iniisip ng maliit na bahay, ayaw ni Lord yan. Ang gusto niya, malaking bahay. Amen? Para mapabilis ang evangelism, hindi na kayo malilate. Bibigyan kayo ng sasakyan ng Lord. Amen. You are a miracle, miracle worker. God is King, light in the darkness. My God, God is who you are. He is the miracle. Kasi ito ay pagkakatiwala mo sa Panginoon. Yung natitira na maliit, palalakihin ng Panginoon. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat kayo ipauna rin ng Panginoon, payayaman ng Lord. Amen. Claim it. Huwag na kayo magduda. Ang Diyos ang magiging inyong kasama sa lahat ng iyong labanan. Because you are Waymaker, miracle worker, promise King, light in the darkness. My God, that is who you are. Shout to the Lord. Waymaker, miracle worker, promise King, light in the darkness. My God, that is who you are. Okay, ito po gagawin natin. Kagaya na ginawa ng Israel, lumingot sila. Kaya na pinakita ng Lord yung promise niya, hindi kayo nagduda, hindi kayo nag-alinlangan sa buhay nyo. Ang gagawin, sabi Lord, tayo po ay sisigaw. At pagsigaw natin to, sigaw ng tagumpay, pagpupuri sa Diyos, at babagsak niya yung wall of Jericho. Amen? Pagbilang ko ng 5, 4, lahat po tayo sigaw. In a count of 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Declare, oh, your righteousness
of victory. Lahat ng inisip nyo, lahat ng pinarapanatayan, mangyayari this 2026. Amen. Praise God. God bless you. Amen.